Okay, tutuloy po natin yung ating pong sinimulan na ang intention natin is short series lamang dun sa The Beatitudes. Matatagpuan natin sa Matthew chapter 5. Again, yung pong Beatitude, hindi po yan yung Sermon on the Mount. No? Kasi yung iba napapagkamalian na pag nabasa nila ito, mapapalad silang. Ayun pala yung sermon ng Panginoon sa ibabaw ng burol. Bahagi lamang po no, itong Sermon on the Mount ng mahabang sermon ng ating Panginoon. Actually, makikita mo na several chapters no, from chapter 5, 6, 7, isang sermon lang ng Panginoong Jesucristo yun. At bahagi po itong The Beatitudes. Siguro kung isa-summarize natin, yung Beatitude po ay parang introduction sa Sermon on the Mount, describing to us ano dapat ang characteristics ng isang totoong Christian. So in other words, yung pong mga Beatitudes ay description of what a true Christian really is. At itong mga totoong mga mananampalataya na nagpo-possess ng mga katangian na ito na kung tawagin ay the Beatitudes o silang mga mapapalad, sila lamang ang totoong makakagawa ng mga itinuro ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang buong sermon. Kaya sinimulan ng Panginoon yan dyan. Di natin alam no, kung loloobin ng Panginoon na after discussing the Beatitudes, ituloy-tuloy natin at itapusin natin yung buong sermon ng Panginoon doon sa ibabaw ng burol. Okay lang din naman yun. Depende sa leading ng ating Panginoon. But for now, we will be focusing on these Beatitudes. At nasa pangalawa na po tayo at pinamagatan ko po yung ating sermon ngayon na Good Morning. Hindi po yung good morning na magandang umaga, kasi hapon na po ngayon. Kundi yung morning na sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 4 na nahahapis. So mapalad silang mga nahahapis. Kaya tinawag po natin yung sermon natin Good Morning. What's good about morning? Anong maganda sa pagkaroon ng paghahapis na puso? So tingnan po natin, isang verse lamang po ito, Matthew chapter 5 verse 4. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia. Okay? So sabi po dyan, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Meron po akong napuntahan na isang website sa internet. Ang pangalan ng website nila ay Harvard Health Publishing. Kaya medyo na-attract ako kasi Harvard. Ano ba to? Galing ba to sa Harvard University? Probably. Probably not then. Pero maganda kasi yung sinabi ng isang article doon na ang title ay Is Crying Good for You? Yun ang title ng article. Is Crying Good for You? Maganda ba sa atin yung pag-iyak? Maganda daw ba sa isang tao yung pag-iyak? Na medyo na-attract ako dun sa sinabi ng author ng article. At ganito, i-quote ko po siya sa inyo in English. Sabi niya, researchers have established that crying, yung pong pag-iyak daw, releases oxytocin and endogenous opioids, also known as endorphins. The scientists call this the feel-good chemicals, and they help, according to this article, ease both physical and emotional pain. So, ibig sabihin, pag umiiyak daw po pala ang tao, nakakatulong ito na ma-release yung ating mga pent-up emotions at maging yung nararamdaman daw natin sa ating katawan. Nakakatulong din daw po siya na makabawas kung hindi man tuluyang maalis. Popular culture, according to the article, for its part, has always known the value of a good cry as a way to feel better and maybe even the experience of physical pleasure. Yung tanong na, is crying good for you? Scientifically, yes. Kaya wag po ninyong pipigilin ang inyong pag-iyak. Sa akin, minsan pag nanonood ako ng mga nakakalungkot na pelikula, pinipigil ko, nagkakakuliti ako. Hindi ko alam kung may connection yun sa pagpigil sa pag-iyak. Pero sabi dito, okay daw po yun. Minsan may physical pleasure kang ma-experience pagkatapos ng iyong pag-iyak. Kaya mga lalaki, hindi po masamang umiyak. Hindi po kabawasan sa ating pagiging lalaki.
ang pag-iyak. No? Yung mga kababaihan kasi, sanay na tayong makita sila na mababaw ang mga luha at umiiyak. But crying is good for both men and women. Hindi natin pwedeng i-deny yung mga good benefits nito sa ating human body. And I believe kaya nilikha ng Panginoon yung ability natin to cry because of its positive effects sa katawan natin. Sabi nga dito, nagre-release daw pala ito ng mga helpful chemicals sa katawan natin na parang nagpapagaan. Kaya pala pagka umiyak ka, tapos tumahan ka na, gumagaan yung pakiramdam mo. Parang pati pangangatawan mo ay sumisigla. Pero ang tanong, ito nga ba yung tinutukoy sa Matthew 5:4 na mourning, no? O yung pagkahapis na may kasamang matinding kalungkutan at pag-iyak? Yan ba yung tinutukoy ng Panginoon sa second beatitude? Crying may be beneficial emotionally or physically, pero ako naniniwala yung tinutukoy na pagkahapis dito sa second beatitude ay higit pa ang benepisyo kesa doon sa benepisyong binibigay ng pag-iyak lamang o yung pagluha ng ating mga mata. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon, no? Sa ganitong pamamaraan. The right understanding of sin brought by the Holy Spirit will make one mourn to God and by faith become satisfied. No? Yun daw pong tamang pagkaunawa sa kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Na meron tayo na bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, ang siyang magtuturo sa atin na humapis o maging naghihinagpis sa harapan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay mabibigyan ng kaaliwan or ng satisfaction. So dalawang bagay po, no, yung gusto kong bigyan ng emphasis sa ating pag-aaral. Una, the blessed paradox. The blessed paradox. Pangalawa, the blessing on paradox. The blessing on paradox. So tingnan po muna natin yung una, the blessed paradox. Kung papansin niyo po itong talata na ito, makikita niyo na nagturo po dito ang Panginoon ng isang contradiction kung tutuusin. O ang tawag po natin yan sa English ay paradox. Ano ba ibig sabihin ng paradox? No? Ang paradox, sabi ng dictionary, tinignan ko, no? Sabi doon sa dictionary, a paradox is a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet it is perhaps true. No? So, ibig sabihin, isang statement na merong tila magkasalungat na kaisipan na pinagsama, pero kung tutuusin, kahit na tila magkasalungat yung kanilang kaisipan, totoo yung kanyang sinasabi. Sabi diyan, mapapalad ang mga nahahapis. Tanong agad kung kayo nag-aaral ng Biblia, ano ibig sabihin ng Panginoon diyan? Papaanong yung nahahapis ay maaring sabihin niya sa kanyang sarili na siya ay masaya at siya ay pinagpala ng Panginoon o siya ay mapalad. Paano naging mapalad ang mga umiiyak? Paano naging mapalad yung mga humahapis, nalulungkot, humahagulgol? Paano sila magiging blessed o paano sila magiging masaya, di ba? Nakita mo yung contradiction, sabi, mapalad sila na nahapis. Di ba, pinaliwanag natin, yung salitang mapapalad, pwede mo lang i-translate na happy. Happy are those who mourn. Paano magiging masaya? Humahapis nga. Di ba? Pero titingnan natin, kasi pag tiningnan mo sa perception ng mundo, people mourn, according to, pag nag-survey ka dito sa mundo na ito, primarily because they have lost someone or something very precious sa kanila that they can no longer retrieve. Di ba? Ganon kadalasan, di ba? Pag humahagulgol, umiiyak, nahahapis ang isang tao pagka merong isang bagay o isang tao na nawala sa kanya. At yung pagkawala na yon, hindi na pwedeng bumalik pa. Pwede itong tumutukoy sa isang businessman na yung lahat ng kanyang investment ay nawala, nalugi yung kanyang business at wala na siyang magawa para isalba yung kanyang hanap buhay. Pwede na lang niyang gawin, umiyak, humagulgol, di ba? Magkulong sa isang room o kaya manatili sa isang sulok at laging lungkot na lungkot ang kanyang pakiramdam.
O pwede rin naman yan na tumukoy sa isang ina o isang ama na nawala yung kanyang anak sa pamamagitan ng isang matinding karamdaman o kaya ng isang karimari-marim na aksidente o krimen. Diba? Ito yung mga klase ng tao na nahahapis. Ito yung mga klase ng tao na umiiyak, nalulungkot, humahagulgol. In this modern time, mourning is an indication of hopelessness. Pag ang isang tao ay walang ginawa kundi ang humagulgol, mahapis, malungkot, yung isang tao yan na wala ng pag-asa sa buhay. Diba? Kasi ang pwede niya na lang gawin tungkol sa kanyang sitwasyon, umiyak. Wala na siyang magawa. Helpless siya. So, iiyak na lang siya sa isang sulok. Pero ito pong pangalawang beatitude na ito, bagamat siya isang paradox, may dahilan kung bakit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yun, pag nag-aaral tayo ng Bible, at meron tayo nabasa, parang hindi ko maintindihan. You know? Sinabi yan ng Panginoon o kung sino man yung sumulat, dahil meron silang dahilan. No? Kung bakit nila sinulat yan. Tayo, bilang mga tagapag-aral ng salita ng Diyos, katungkulan nating mag-investigate, katungkulan nating mag-research, at ganyan ang gagawin natin sa ating pag-aaral sa unang punto na ito. Para maintindihan natin kung anong ibig sabihin nito, mag-investigate tayo. At dalawang paraan yung gusto kong gawin natin to investigate itong paradox na ito o parang contradiction na ito, mapapalad silang nahapis. Ano yung sinabi ng Panginoon? Bakit? So una, tingnan natin what this mourning is not. What this mourning is not. Ano yung hindi ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon dito na nahahapis o silang nahahapis. Ito pong pangalawang beatitude na ito o mapapalad silang mga nahahapis ay konektado dun sa una. Diba yung una nating pinag-aralan nung nakaraang Lord's Day, mapapalad silang mga dukha sa espiritu. Yung po'y konektado. Ano? Yung unang beatitude ay konektado sa pangalawang beatitude. Maliban na totoo yung unang beatitude na sila'y dukha sa espiritu, hindi po mararanasan yung pangalawang beatitude na mapapalad silang mga nahahapis. Walang mapapalad silang mga nahahapis kung wala yung una na mapapalad silang mga dukha sa espiritu. Konektado sila. No? At kailangan present itong dalawa na ito para maging totoo sa buhay ng isang tao. So paalala natin nung nakaraang sermon, yung una ay mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Sino sila? Hindi po tinutukoy doon yung mga mahihirap na walang pera o kaya yung mga nasa laylayan ng lipunan o kaya yung mga nandun at namumundok. Hindi po yun yung tinutukoy na mga dukha sa espiritu. Ang tinutukoy po mga dukha sa espiritu doon, sila ng mga tinanggap nila yung kanilang pagiging spiritual bankrupt. In other words, sila yung mga tao na spiritual beggars. Ano ibig sabihin nun? Sila yung mga totoong nakaintindi at tinanggap yung kalagayan ng kanilang kaluluwa sa harapan ng Diyos na sila ay walang kakayahan para iligtas yung kanilang sarili. Nakita nila na dahil wala silang kakayahan na iligtas nila ang kanilang sarili, kailangan nilang may magligtas sa kanila. At nakita nila na yung pwedeng magligtas sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. At dahil Diyos lang ang pwedeng magligtas sa kanila, nagmamakaawa sila sa Diyos at humihingi ng kaligtasan mula sa Kanya. Sila yung mga dukha sa Espiritu. Sila yung mga nagmamakaawa sa Diyos dahil naniniwala sila na Diyos lang ang pwedeng magligtas sa kanila. At dahil doon, tinatanggap nila ang kaligtasan dahil sila'y nananampalataya kay Jesucristo. Ito pong unang beatitude, spiritual ang ibig sabihin. No? Hindi po yung mahirap dito sa mundo o kaya mahirap sa lipunan. Hindi po physical na kahirapan, kundi spiritual na kahirapan. Yung kaluluwa niya ay dukha sa harapan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. So, kung konektado yung unang beatitude sa pangalawa, at kung ibig sabihin ng unang beatitude ay spiritual, bankruptcy, ganun din yung ibig sabihin ng pangalawang beatitude. Spiritual din ang pinag-uusapan dito na pagkahapis o spiritual mourning. So, hindi po ito yung pagkahapis na inaayawan ng mundo. Yung mundo na ito, ginagawa nila yung kaya nilang gawin. Ginagawa nila yung lahat ng pwedeng gawin para iwasan ang pagkaluha o yung paghapis o yung pagkalungkot. Ayaw ng mundo na maging malungkot.
Ang gusto ng mga tao sa mundo na ito, lagi silang masaya. Di ba? Kaya nauso yung mga bar kung saan mayroong mga nagpapatawa. No? Iba kaya nauso yung mga bar na may mga stand-up comedian kung tawagin. May mga clowns, may mga magicians, may circus, no? Bakit? Kaya may mga lugar kung saan may mga palaruan, no? Yung mga bata, yung mga tao, no? May mga iba-ibang palaruan. Kasi sa mundo na ito, ayaw ng mga tao malungkot. Ayaw ng mga tao na umiiyak. Ayaw ng mga tao na hapis. Para sa kanila, para maging satisfied ang buhay mo, dapat lagi kang masaya. Sinusukat nila ang tagumpay ng buhay na ito sa pamamagitan ng kawalan ng dahilan para malungkot. Kawalan ng dahilan para umiyak. So hanggat wala kang dahilan para umiyak, hanggat wala kang dahilan para lumuha o malungkot, successful ka. Kaya inggitan ka ng mga tao. Lalapitan ka ng mga tao. Worldly people would rather laugh than mourn. Makikita mo yung mga lugar ng mga manlilibak. Ibig sabihin nun. Okay? Sa mga university, no, sa mga schools, may mga special na lugar kung saan nagtitipon ng mga manlilibak. At nandun sila lagi pagka break time, nagtumpok-tumpok sila doon. At wala silang ginawa kundi magtawanan. No? At pag nakitumpok ka rin sa kanila, makikita mo na ang kanilang dahilan ng pagtatawanan dahil nililibak nila yung mga taong dumadaan. No? Pinupulaan, pinipintasan, no? Tapos pinagtatawanan nila. Ganun ang kasiyahan para sa mga tao sa mundo na ito. Lalo tigit na pag pinag-usapan natin yung mga masasamang tao sa mundo na ito. Para sa mga masasamang tao sa mundo na ito, yung pong pagkahapi sa isang sumpa. At dahil ito isang sumpa, ang gusto ng mga masasamang tao na ito, laging gumawa ng paraan, minsan sobra na yung paraan nila para alisin lamang yung dahilan ng kanilang pagkahapi sa pagkalungkot. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Amon, isa sa mga anak ni David, doon sa 2 Samuel chapter 13. Sa sobrang kalungkutan, nagkasakit. O siguro mas magandang sabihin natin, nagkunyari siyang may sakit. No, nagkulong siya sa kwarto, ayaw bumangon sa bed. Gusto dinadalan siya ng pagkain. At ang gusto niya nagdadala ng pagkain sa kanya, yung kapatid niya na si Tamar. No? Yung pala, pag binasa mo yung 2 Samuel chapter 13, itong masamang tao na ito na ang pangalan ni Amon, meron siyang masamang pagnanasa sa kapatid niyang babae na ang pangalan ni Tamar. Nagkunya-kunyarihan siyang may sakit, nagkunya-kunyarihan siyang malungkot, umiiyak-iyak siya, no? Parang napaka-helpless niya. Kasi yung kanyang masamang nahangarin umaapaw na at gustong-gusto niya ng gawa ng masama yung kanyang kapatid na si Tamar. Kaya minsan, sinagad niya na yung kanyang pagkukunwari na may sakit siya. Sinabi niya, gusto kong dalan ako ng pagkain ni Tamar. 2 Samuel chapter 13 verses 11 to 14. Siyempre, kapatid na babae, concern sa kanyang kuya, tinala niya ng pagkain. Nung nandun na sa kwarto, ginahasa ni Amon si Tamar. Nalungkot si Amon kasi hanggat hindi niya nagagawa yung kasalanan niya, hindi siya masaya. At ginawa niya yung lahat ng paraan para makuha niya yung gusto niya. Kahit pagsisinungaling at pagkukunwari. Kasi yun ang masaya para sa kanya. Yun nagbibigay sa kanya ng satisfaction. What a wicked man. And another wicked man sa Old Testament, ang pangalan niya King Ahab. Nung sa 1 Kings chapter 21, verse 4, umuwi minsan si Ahab sa kanyang bahay, malungkot ang muka. At umiiyak pa. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siya nagustuhan na taniman ng ubas na pagmamay-ari ng isang lalaki ang pangalan Nabot. Gustong-gusto niya yung taniman ng ubas na yun. Hindi ko alam kung bakit. Mas malalaki ba yung bunga ng ubas doon? Mas matatamis ba? Sobrang dami ng kanyang lupa at ari-arian. Gusto niya makuha yun. Hanggat hindi niya nakukuha, malungkot siya lagi pag umuwi siya sa kanyang bahay. May asawa si King Ahab ang pangalan Jezebel. No, hindi po yung Sirena. No? Jezebel, no? Ang pangalan. Masama itong si Jezebel. At alam niyo ang ginawa niya dahil siguro nahabag siya doon sa asawa niya na lagi umuwi na malungkot at umiiyak kasi hindi makuha yung taniman ng ubas ni Nabot. Gumawa ng paraan si Jezebel
No? Pinrame up niya si Nabot. Basta gumawa siya, pag binasa yung 1 Kings 21, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng kasalanan si Nabot at mapatawan siya ng kamatayan. Nag-succeed si Jezebel. No? Pinahuli niya si Nabot, tapos nilitis si Nabot, napatunayan may kasalanan, pina-execute si Nabot. Si King Ahab, umuwi siya ng bahay, masayang-masaya siya. Bakit? Kanya na yung taniman ng ubas ni Nabot. Kasi pinapatay na ng kanyang asawang si Jezebel. Ganito yung mga wicked people sa mundo. Ayaw nila na malungkot, ayaw nilang umiiyak sila, at gagawin nila ang lahat ng pwede nilang gawin para maging masaya sila. Mourning o yung pagkahapis, pagkalungkot, pag-iyak, hindi popular sa mga wicked people yan. They hate it. Para sa kanila, it is a sign of weakness. No? Para sa kanila, yan ang source ng kanilang dissatisfaction. Hindi sila magiging fulfilled sa buhay na ito hanggat meron silang dahilan para malungkot. Ayaw nila na malungkot. They refuse to be needy. Ayaw nila ng meron silang kulang sa buhay nila. Hanggat meron silang kulang, gagawa sila ng paraan. Kahit na yung paraan nila ay sobrang makasalanan, gagawin nila. At kahit na may masaktan o may mamatay, gagawin nila basta masatisfy lang sila. Ganyan ang mga wicked people. Kabaligtaran ng sinabi ng Panginoon na mapalad silang mga nahahapis. Kapagkat sila, masaya sila kahit gumagawa sila ng kasalanan. So this is not the kind of mourning that the Lord Jesus is referring here. Ngayon, kung hindi pala ito yung pagkahapis, ano yung tinutukoy na Panginoon ng pagkahapis? That brings us to our second subpoint. What this mourning is. Ano yung pagkahapis dyan na mapapalad silang nahahapis? The first beatitude is connected to the second in the sense that the first beatitude results to the second. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong dukhang espiritu, magkakaroon ka ng ganitong klase ng pagkahapis. Diba? Kaya inuna yung dukha sa espiritu, sapagkat kung ikaw ay mayroong ganitong klase ng katangian, dukha sa espiritu, matututo kang umiyak, matututo kang malungkot, matututo kang magkaroon ng pagkahapis. Itong mga taong dukha sa espiritu, naunawaan nila sa kanilang isip yung bunga o kabayaran ng kanilang kasalanan. Ulitin ko ha. Itong mga dukha sa espiritu, kaya nakita nila yung kanilang pagiging dukha. Kaya nakita nila yung kanilang pagiging makasalanan. Dahil nakita nila na ito yung dahilan kung bakit malayo sila sa Diyos. No? Naintindihan nila, kaya yung first beatitude, pwede natin sabihin intellectual yung epekto sa buhay ng isang makasalanan. Pag kumilos ang espiritu sa isang makasalanan, binuksan ng kanyang pag-iisip, makikita niya, kailangan ko ng tagapagligtas. At dahil kailangan ko ng tagapagligtas, hihingi ako ng tulong, hihingi ako ng kaligtasan. In effect, pagka meron siyang ganong klase ng attitude, kailangan ko ng kaligtasan, hihingi ako ng tulong. Hindi niya makita yung sarili niya na mailigtas yung sarili niya mula sa kapahamakan yun, nalulungkot siya. Nahahapis siya. Nagkakaroon siya ng godly remorse, nagkakaroon siya ng godly sorrow. Dahil sa kasalanan niya, mapapahamak siya. At pag hindi na solusyonan yung kasalanan niya, wala na siyang pag-asa. Kaya mananaghoy siya, mahahapis siya, malulungkot siya. This makes the second beatitude emotional naman yung effect. Yung isa intellectual na intindihan niya. Nangangailangan ako ng tagapagligtas at isa akong alipin ng kasalanan. Yung pangalawa, yung beatitude na pinag-uusapan natin, emotional. Dahil napakatindi ng kasalanan ko na ito na sapat para mapahamak ako sa impyerno, malulungkot ako. Nakita mo yung kaibahan doon sa mga masasamang tao. Yung mga masasamang tao nalulungkot kasi hindi nila magawa yung kasalanan nila. Ito naman tinutukoy ng Panginoon dito, nalulungkot at humahapi sapagkat ayaw nila yung kasalanan nila. Nakita niyo po yung connection nilang dalawa? At ang lahat ng ito ay bunga ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang makasalanan na kung tawagin ay regeneration. Pag ang Diyos po'y kumilos sa buhay ng isang makasalanan,
Mabubuhay siya, di ba? Yung patay sa kasalanan at pagsuway, mabubuhay siya. Ang tawag po doon, regeneration. At dahil meron na siyang buhay, nagkakaroon na siya ng kakayahan na tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Naintindihan niya na ngayon kung anong ibig sabihin ng alok ng Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin nun? Kaya ka inaalok ng Panginoong Hesukristo dahil wala ka kaya na iligtas ang sarili mo. Mapapahamak ka kung magtitiwala ka sa sarili mo. Tinanggap nila sa huli yung katotohanan na lahat ng paraan na ginagawa at pinipilit nila para maligtas sila, walang saysay. 'Di ba? Walang kwenta, no? Walang bilang, no, yung ginagawa mo sa mata ng Panginoon. Tinanggap nila na walang pagdududa na tanging si Hesukristo lamang ang pwedeng umag-ahon sa kanila sa kasalanan at magligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Ito pong realization na to makes them sorrowful about the presence of sin in their lives. Pag na-regenerate ang isang tao, ulitin ko ha, yung pong mga mapapalad dahil sila'y nahahapis, ito po yung mga taong na born again. Ito po yung mga taong na regenerate. No? Dahil sila lang yung mga tao na nakaka-realize, ako isang makasalanan. No? Tinatanggap, ako isang makasalanan, ako isang rebelde sa harapan ng Diyos, lahat ng ginagawa ko ay pagsuway sa kagustuhan ng Diyos, dapat akong parusahan ng Diyos. Yun yung mga na-realize niya dahil kumilos ang Espiritu sa kanya. At dahil na-realize niya ang lahat ng ito, nahapis ang kanyang puso. Nalulungkot siya. Umiiyak siya. Hindi siya umiiyak dahil hindi niya makuha yung gusto niya, kundi umiiyak siya dahil mapapahamak siya dahil sa kanyang kasalanan. Sila po yung mga tao na hindi pinapangatwiranan yung kasalanan nila. Sila po yung mga tao na hindi pinagtatanggol ang kanilang mga kasalanan. Sila yung mga tao na tinatanggap yung kasalanan at sinasabi na yung kasalanan ay kasalanan. Diba, may mga tao na sinasabi mo sa kanya kasalanan yung ginagawa mo, kapatid, pero sasabihin niya, hindi kasalanan to. No? Wala naman ako sinasaktan, wala naman ako inaargabyadong ibang tao. Bakit mo sasabihin kasalanan? No? Ipinagtatanggol yung sarili, pinangangatwiranan yung ginagawa niya. Yung pong mga tao na yon, hindi po dukha sa Espiritu yon at wala silang pagkahapis na galing sa Diyos. Kasi yung taong mayroong dukha na Espiritu at nahahapis na mula sa Diyos, tinatanggap nila na hindi sila nag-i-enjoy sa kasalanan. Instead, malungkot sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Meron ka bang ganyang klase ng kalungkutan sa iyong kasalanan? O okay lang? Baliwala lang? Baka sinasabi mo pa, ako'y nagkakasalang ganito. Palagay ko meron din namang ibang gumagawa ng ganitong kasalanan. So common lang ito. No? Hindi ito big deal. Kung ganyan ang iyong kaisipan, patungkol sa kasalanan ginagawa mo, hindi ka dukha sa Espiritu at hindi ka nahahapis sa iyong kasalanan. So, hindi lang yun. Hindi lang yan na tinatanggap at nalulungkot at nahahapis dahil sa kanyang sariling kasalanan. Nakikita niya rin na nahahapis siya at nalulungkot dahil sa epekto ng kasalanan sa ibang tao at sa mundo na ito. Tulad ni David, doon sa Psalm 119:136, sabi niya doon, nahahapis ang kanyang puso at hindi matapos ang pagluha ng kanyang mata sapagkat nakikita niya yung mga tao sa paligid niya na patuloy na sumusuway sa gusto ng Diyos. Yun lamang po mga dukha sa Espiritu ang mahahapis ng ganyan sa kasalanan ng ibang tao. Hindi lang sa kasalanan niya, pati sa kasalanan ng ibang tao. Kaya di ba pinag-usapan natin church discipline? Anong sabi ni Apostle Paul dun sa mga taga-Corinthians? Nakikita nyo na meron kayong kasama sa church na lumalakad sa kasalanan at immoral. Ano sabi niya? Dapat mahapis kayo. Diba? Dapat malungkot kayo. No? Bakit? Kasi nagkakasala siya sa Panginoon. Yun yung tinutukoy dito. Hindi lang nahahapis sa kanyang sariling kasalanan, hindi lang umiiyak dahil sa kanyang sariling kasamaan, kundi umiiyak at nahahapis dahil sa kasalanan ng iba. At maging sa epekto ng kasalanan, masamang epekto ng kasalanan, dito sa ibabaw ng mundo. Ganyan din si Propeta Jeremias, di ba? Kaya nga tinawag si Propeta Jeremias na the weeping prophet. Bakit? Kasi kada tingin niya sa Israel, lagi niya nakikita yung Israel, laging nilalabag yung tipanan nila ni Yahweh. Laging sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya si Jeremiah lagi siyang umiiyak, lagi siyang malungkot para sa bayan ng Israel. Malungkot siya para sa iba. Malungkot siya para sa
mga tao sa paligid niya. And the greatest example, I think, ng ganitong klase ng pagkahapis, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Doon sa John chapter 11, verses 1 to 16, alam niyo yung kwento niya, di ba? Yung namatay si Lazaro, tapos binuhay niya. Merong isang eksena doon kung saan sinabi na ang Panginoong Hesukristo, umiyak siya. Jesus wept. Di ba sabi yung shortest verse sa Bible. Umiyak ang Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit umiyak ang Panginoon? Umiyak ba ang Panginoon dahil nakita niya patay si Lazaro? Pwede. Pero I think hindi yun dahilan na main reason eh. Bakit? Kasi alam naman natin sa kwento, bubuhayin ng Panginoon si Lazaro, di ba? Nagpa-delay pa nga siya ng 4 na araw bago siya bumisita. Alam niyo kung bakit nagpa-delay si Jesus ng 4 days? Kasi sa kultura ng mga Hudyo, naniniwala lang yung mga tao na talagang patay na yung tao after 4 days. Ibig sabihin, kung halimbawa, 1 araw pa lang namamatay, di sila naniniwalang patay na yon. Baka pwede pang mabuhay yon. Hanggang pangalawang araw, pangatlong araw, pang-4 na araw. Pagka lumagpas na yung 4 na araw, lahat na ng mga Hudyo sa paligid naniniwala patay na talaga yung tao na yon. 4 na araw ng patay eh. Kaya yung Panginoon, sinadya niya na magpalipas ng 4 na araw para yung mga tao sa paligid nila, alam nila na yung taong bubuhay niya, totoong patay. Yun yung dahilan nun. Kaya nagpa-delay siya ng 4 days. Pero hindi umiyak ang Panginoon dahil namatay yung kanyang friend. No? Kasi alam niya, bubuhayin niya yan eh. No? Sa tulong ng Espiritu Santo eh. Pero bakit umiyak ang Panginoon? Sapagkat ang Panginoon lamang ang lubos na nakakaintindi kung bakit ang tao namamatay. Ulitin ko ha. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang nakakaintindi dun sa lahat ng nandun sa harapan ng puntod ni Lazaro ng totoong dahilan kung bakit ang tao namamatay. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang lumikha sa ating lahat. At hindi po kasama sa disenyo ng Panginoong Hesukristo, sa disenyo ng Diyos na ang tao mamamatay. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 1 and 2, hindi po kasama sa disenyo ng Diyos na ang tao dapat mamatay. Kaya lamang po namamatay ang tao dahil may Genesis chapter 3. Ano ba nangyari sa Genesis chapter 3? Nung tinukso ng ahas, si Adan at si Eva nahulog sila sa kasalanan. At ang isa sa parusa ng kasalanan, mamamatay ang tao. At nakikita ng Panginoon yung kapangitan ng kasalanan na pumasok sa sanlibutan at sumira sa magandang disenyo ng Diyos sa tao at dahilan ngayon kung bakit ang lahat ng tao mamamatay. Naintindihan ng Panginoon yun at yun ang dahilan kung bakit siya napaluha, kung bakit siya napaiyak. Umiyak ang Panginoon dahil nakikita niyang kapangitan ng kasalanan at ang epekto nito sa tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ganun pa man, makikita natin na yung pagkalungkot at pagkahapis ng Panginoon, may kinalaman dun sa pagkaintindi niya sa kasalanan. So, ganun pala yung epekto sa isang dukha sa espiritu pag ang pinag-uusapan ay kasalanan. Malungkot siya. No? Hindi siya nagtatanggol ng kasalanan. Hindi siya nagde-defend ng kasalanan, papaliwanag ng kanyang sarili, nagra-rationalize ng sin. Tinatanggap niya yung pangit ang kasalanan at dahil doon malungkot siya. Sabi ng Biblia, mapalad silang nahahapis. Let's move to the second major point, the blessing on paradox. Hindi tayo hinto dun sa paradox na mapapalad silang nahahapis. Why? Because this seeming contradiction in the second beatitude is reversed by its blessing. Merong blessing, no? Yung paradox. Those who are mourning because of their understanding of the ugliness of sin, with all of its curses, will be, according to the Lord Jesus, comforted. Diba? Mapalad silang mga nahapi sapagkat sila'y aaliwin. Kita mo yung blessing, no? Ng paradox. At ulitin ko, yung salita pong blessed, pwede nating i-translate na happy. Bakit? Sapagkat sila na mga dukha sa espiritu, sila na mga merong maka-Diyos na pagkahapis, sila yung mga taong kinalulugdan ng Diyos. At dahil sila'y kinalulugdan ng Diyos, sila yung mga taong totoong masaya sa ibabaw ng mundo. No, hindi po yung katulad ni Amon, hindi yung katulad ni King Ahab.
No? Sila yung mga katulad ng Panginoong Jesucristo na nakakaintindi kung ano yung pinangako ng Diyos sa mga tao na umaasa at tumitingin lamang sa Kanya. This is divine approval. And divine approval results to divine favor. No? Kung nalulugod ang Diyos, meron siyang pagpapala. No? Meron siyang reward. Sila ng mga dukha sa Espiritu ay mapalad sapagkat, anong sabi doon? Mamanahin nila ang kaharian ng langit. Dito naman, sila ng mga nahahapis dahil sa kasalanan at sa masamang epekto nito sa mundo at sa tao, anong sabi? Aaliwin sila ng Diyos. And anong ibig sabihin ng aaliwin sila ng Diyos? I have 3 suggestions. Number 1, yung comfort na tinutukoy dito is the gift of forgiveness. No? It is the gift of forgiveness. Yun yung comfort na pinangako ng Panginoon. Katulad ng binanggit ko kanina, itong uri ng pagkahapis na ito ay bunga ng tamang pagkaunawa sa pangit na epekto ng kasalanan, hindi lamang sa mundo, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa ibang tao. Part of this understanding is the solution for sin provided for us in the Word of God. Yung pagiging dukha sa Espiritu nagre-resulta sa makadiyos na pagkahapis. Bakit? Sapagkat naiintindihan ng tao na ang lahat ng effort niya na bigyan ng lugod ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan, lalo't ang epekto nito dapat mapatawad ako ng Diyos, dapat tanggapin ako ng Diyos, walang saysay. No? All efforts, diba? Yung pamamanata mo sa simbahan, no? Yung pagpapakasakit mo sa sarili mo pag mahal na araw, no? Pagnonovena mo, no? Pagtulong mo sa mga mahihirap, pagsunod mo sa kautusan, pagiging mabuti mo sa kapwa mo, and so on and so forth. Lahat yan. Kung ang gusto mo ay mapatawad ka o tanggapin ng Diyos, wala pong saysay. Siguro yung kaisipan na ganito na pag meron akong ginawa, meron akong tatanggapin sa Panginoon, baka galing sa isang maling pagkakaunawa nung nangyayari sa lumang tipan dati ng pag-aalay ng mga hayop doon sa templo. Ang Israel po ay inutusan ng Diyos na mag-alay ng mga hayop na walang kapintasan sa templo. Nang sa gayon, tumanggap sila ng pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Yun, malinaw sa Old Testament yun. Pero gusto ko i-clarify na kahit malinaw sa mga Israelita na kailangan nila maghandog ng mga hayop na walang kapintasan para patayin at para itapon yung dugo sa altar doon sa loob ng templo, hindi ibig sabihin noon na dahil sa kanilang pag-aalay na yon, tatanggap sila ng kapatawaran. Hindi gayon ang ibig sabihin. Kasi yung iba, ang pagkaintindi nila dyan, parang sinasabi ng isang Israelita sa Panginoon pag nag-alay sa templo, ginawa ko na lahat ng inutos mo, Yahweh, lahat ng makapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Ngayon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Na tila baga, yung ginagawa nilang pag-aalay parang utang na loob nila, utang lang loob ng Diyos sa kanila, na dahil ginawa nila at sinunod nila yung utos ng Panginoon, patatawarin sila sa kasalanan nila. Hindi po. The sacrificial system na in-establish ng Diyos sa Old Testament ay pamamaraan ng Diyos para sabihin sa Israel na wala silang kakayahan para mapatawad maliban sa awa ng Diyos. Ulitin ko yan ha. Yung pong pag-aalay ng mga handog na hayop sa lumang tipan, pamamaraan ng Diyos para sabihin sa Israel, mapapatawad ka lang kung kaawaan ka ng Diyos. Kung aasa ka sa Diyos, kung mananampalataya ka sa pangako ng Diyos na pag sumunod ka, ay mayroong kang tatanggaping kapatawaran. Forgiveness is a blessing, which means only God can give it and man has no contribution whatsoever to earn it. Kaya po sinabing blessing, Diyos ang nagdi-decide kung ibibigay ba ito o hindi. Hindi po tayo. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang Israelita, yan, Yahweh, inalay ko na to, walang kapintasan to, pumasa ito sa inspection ng mga priest. Kaya nila inalay, ngayon patawarin mo na ako sa kasalanan ko. Hindi po ganun ang attitude. Instead, dapat ganito yung attitude ng isang Israelita ng panahon ng Old Testament. Nauunawahan ko ang pagiging masama
ng ginawa ko, yung pagiging pangit ng kasalanan ko, at kinikilala ko rin na wala akong kakayahan para mapatawad ako sa mga kasalanan na ito. Kaya nagtitiwala ako na yung pag-aalay ko ay halimbawa na gagawin mo balang araw na isang perpektong pag-aalay na minsan na para sa lahat. Hindi ko na kailangang ulitin pa na mag-alay na mag-alay. Itong alay na ito ginagawa ko paulit-ulit, pero darating yung araw, mayroong iaalay ang Diyos na higit sa lahat ng inalay ko na magiging paraan para tumanggap ko ng isang kapatawarang permanente. Kaya po paulit-ulit kasi yung pag-aalay ng mga Hudyo sa Old Testament kasi temporary lang yung forgiveness of sin na tinatanggap nila. Kaya pagka nakagawa ulit sila ng offense, mag-aalay ulit sila. Another offense, another ally. Pero ito yung meaning ng kanilang sacrificial system sa Old Testament. Darating yung araw na merong iaalay na perfect, na magiging alay na sapat para sa lahat ng kasalanan. Pag binasa mo yung Hebrews chapter 10, chapter 11, makikita mo kung sino yung perfect na alay na yun, si Jesus Christ. Kailan nangyari yung perfect na offering niya? Doon sa krus, sa Kalbaryo. Sino nag-offer? Ang Diyos mismo. Ang Diyos ang nag-offer ng kanyang sariling anak doon sa cross, sa Calvary, at yung pag-aalay na yon ng ama ng kanyang anak, once and for all. Ibig sabihin, wala nang kailangan pang ialay na hayop sa templo para patawarin ng Diyos ang kasalanan ng mga taong nagre-repent. Kasi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, sapat na para sa lahat ng kasalanan ng mundo. Kuha niyo po yun? Kaya, yung pag-aalay ng mga Israelita sa lumang tipan, ito ay isang act of faith. Act of faith saan? Doon sa promise ng Diyos na mayroong Messiah. At yung Messiah na yun na darating, siya yung magiging final offering. At yung magiging offering na yun ng Messiah, magiging permanent ang forgiveness sa lahat ng mga magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ngayon, wala na tayong ino-offer, di ba? Nagkakasala tayo, pero mihingi tayo ng tawad on the merit of the sacrifice of Jesus Christ. Diba? Kaya tayo merong assurance na papatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Namatay na si Jesus sa cross. Siya yung perfect sacrifice. And He died, He sacrificed Himself once and for all. Kaya hindi na ulit-ulitin pa. Ang ganda, di ba? Yun yung forgiveness na blessing sa mga taong nahahapis sa kanilang kasalanan. Ito mga tao na ito na nakakaintindi na hindi ko malilinis yung sarili ko sa kasalanan na ito, iiyak sila pero nakikita nila yung kaaliwan ng Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong kapatawaran. At yung kapatawaran na inaalok sa kanila ng dugo ni Kristo ay isang permanenteng kapatawaran. This forgiveness that results the freedom from the guilt of sin and its consequences is the comfort that God gives to those who mourn in this way. Kaya hanggat hindi ka nahahapi sa kasalanan mo, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Di ba ganun din naman sa atin pagka may kasalanan tayo sa kapwa natin? Patatawarin mo ba yung isang tao na humingi sa'yo ng tawad na nakangiti pa? Patawarin mo ako sa kasalanan. Di ba hindi? Mukhang pinagtatawanan pa ako nito sa kasalanan ginawa niya sa akin. Same goes with God. Kung hindi tayo nahahapi sa kasalanan natin, don't expect God to forgive you. Kasi yung pagkahapis natin sa ating kasalanan, yung pag-iyak natin dahil sa ating kasalanan, ay pagpapatunay na tinatanggap natin na kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, mananatili yung kasalanan na yun sa atin. So, the first blessing is forgiveness. The second one is the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit. Yung salitang ginamit ng Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 14 para i-introduce yung Holy Spirit is the very same word na ginamit dito. Nakaaliwan or comfort. Sabi doon sa John chapter 14:26, subalit ang mga aliw o the comforter, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking mga sinabi. So yung gift ng comfort, according to this, is the Holy Spirit Himself. In one sense, yung comforter dito means the one who consoles.
Ang banal na espiritu ang ating kaaliwan sapagkat darating ang banal na espiritu pagkatapos ng isang matinding digmaan para aliwin tayo at para pagalingin ang ating mga sugat. Yun yung isang ibig sabihin ng comfort dito, na galing sa Holy Spirit. Meron pang pangalawang sense. Yung Holy Spirit daw po ay ating comforter o kaaliwan sapagkat siya rin ang tumutulong para sa atin para manatiling nakatayo ng matatag laban sa mga tukso at para hindi tayo mahulog sa kasalanan. So dalawang sense pala. No? Kasi yun daw pong comfort na salita galing sa dalawang Latin word na cum and forte, which means with strength. Ibig sabihin ng the Holy Spirit is our comfort, binibigyan niya tayo ng lakas para pag tinukso tayo ng diablo, hindi tayo mahulog sa kasalanan. So yun pala dalawang sense. Ngayon ang tanong, ano dun yung ibig sabihin ng Panginoon dito na mapalad silang nahahapi sapagkat sila aalawin? Palagi ko parehas. Parehas, both. Ibig sabihin, ang banal na espiritu ay kaaliwan natin, tinutulungan tayo na hindi magkasala. Pero pag nahulog tayo sa kasalanan, tinutulungan pa rin tayo para pagalingin tayo sa epekto ng kasalanan. Ang ganda, di ba? Kung talagang Christian ka, kung talagang born again ka, nasa yung Holy Spirit. Yan ang sabi sa Bible. At ang isa sa mga blessing ng permanent presence ng Holy Spirit sa atin, binibigyan niya tayo ng kaaliwan. Bakit? Kasi ang Diyos, tapat siya. Binigay niya sa atin ng Holy Spirit para tulungan tayo na sundin yung gusto ng Diyos. Tapos kapag nahulog tayo, nandyan pa rin yung Holy Spirit. Hindi naman po nawawala yung Holy Spirit pag gumawa tayo ng kasalanan. Nandyan pa rin yung Holy Spirit. Permanent na siya na tatak ng Panginoon sa atin. Pag nahulog tayo sa kasalanan, tutulungan tayo ng Holy Spirit na lumapit sa Diyos para humingi ng tawad. Nakita mo yung blessing ng Holy Spirit sa atin. Tinutulungan niya tayo na sumunod sa Diyos para hindi magkasala. Pero dahil tayo mahina, nagkakasala tayo, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na bumalik sa Diyos para humingi ng tawad. Ang example niyan si Peter. Diba? Ilang beses niyang ilang beses yung dininay ang Panginoon, no? In a sense, parang katulad ng ginawa ni Judas, no? Hindi si Judas ang beses lang, pero si Peter, paulit-ulit niyang dininay ang Panginoon. Pero dahil nasa kanya yung Holy Spirit, no, nasa kanya yung totoong presence ng Diyos, nagsisi siya at bumalik siya kay Jesus. Yun ang comfort ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. And then the last one, it is the gift of salvation itself. The gift of salvation. Sila na mga nahahapis dahil sa kanilang mga kasalanan at sa mga epekto nito sa mundo at sa mga tao sa paligid niya, tumatanggap ng kaligtasan. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ng isang commentator, quote ko po sa English yung sabi niya, in matters of spiritual life and health, mourning is not optional. Yung paghapis daw hindi optional. Spiritual mourning, o yung sa title natin, Good Mourning, is necessary for salvation. No one is truly a Christian who has not mourned over his or her sins. So, ibig sabihin pala, yung isang tao na dukha sa spirito, mahahapis siya dahil sa kanyang kasalanan. At pagka nakaranas siya ng ganitong pagkahapis, tatanggapin niya ang kaligtasan na pangako ng Diyos. Ang pinaka-best example nito sa Bible, yung prodigal son. Tandaan niyo yung prodigal son? Doon po sa Luke chapter 15. Yung pinakamagandang eksena doon nung kinuha niya na yung mana niya. Buhay pa yung tatay niya, kinuha na yung mana niya. Tapos paano ginamit nung bunsong anak yung kayamanan niya? Nilustay niya sa kahaliwan, di ba? Yung immorality, no? Drunkenness, and so on and so on. Hanggang naubos yung pera niya. Ano nangyari sa kanya nung naubos yung pera niya? Edi naging pulubi siya. Dahil gusto niya mabuhay, anong ginawa niya? Nag-apply siya ng trabaho na nagpapakain ng mga baboy. Alam niyo, kung ikaw ay Hudyo, considering Hudyo yung context, no? Kasi Hudyo yung kausap ng Panginoon. Yun yung pinakamababang klase ng trabaho na pwedeng gawin ng isang Hudyo, yung mag-alaga ng baboy. Pero itong prodigal son, hindi lang po siya nag-alaga ng baboy dahil sa sobrang tindi ng kanyang pagiging mahirap, pati yung pagkain ng baboy kinakain niya. Alam niyo yung pinakamatinding epekto nito sa kanya nung na-realize niya, dapat di ko ginagawa to eh. Umagulgul siya, no? Naiyak siya. Nalungkot siya para sa kanyang sarili.
At na-realize niya, merong solusyon para dito eh. Ano yung solusyon? Bumalik ako dun sa tatay ko. At ito yung sinabi dun sa Luke chapter 15 verses 18 to 20. Titindig ako at pupunta ako sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. What's the point of this parable? Itong prodigal son, nung ma-realize niya yung kanyang kasamaan na ginawa, yung kasalanan niya, yung kabuktutan ng kanyang kasamaan, nalungkot siya sa sarili niya. Diba? Pero hindi siya katulad ng iba na nagsiself-pity. Ay, kawawa naman ako. Walang tumulong sa... Hindi, nag-isip siyang mabuti at nung ma-realize niya mayroong solusyon dito, tatayo ako, babalik ako sa tatay ko, hihingi ako ng tawad. At kung tatanggapin niya ako, hindi na ako magpapatawag na anak, alipin na lang. Pero anong ginawa nung ending ng story? Naawa yung ama niya sa kanya, niyakap siya, hinagkan siya. Ibig sabihin, tinanggap siya ulit bilang anak. Ganun yung promise ng gospel. Sa mga taong dukha sa espiritu at nahapis dahil sa kanilang kasalanan, yung mga taong dukha sa espiritu at nahahapis sa kanilang kasalanan, titindig sila at sasabihin nila, isa lang ang solusyon sa this desperate o miserabling sitwasyon ko na ito. At ano yun? Pupunta ako sa Diyos at hihingi ako ng tawad sa Kanya. At alam mo kung anong tatanggapin mo pag ginawa mo yan? Kaligtasan. Hindi ka lang patatawarin ng Diyos. Liligtas ka. Ituturing ka ng Diyos na anak niya. Ito yung tinukoy niya po sa Pablo sa 2 Corinthians 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Kung kumikilos ang Espiritu sa iyo ngayon at nakikita mo, dukha ako sa Espiritu, ibig sabihin, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo kayang iligtas ang sarili mo dahil lubha ang iyong pagiging makasalanan, malungkot ka, lumuha ka, umiyak ka. Pero lumapit ka sa Panginoon. Dahil pag lumapit ka sa Panginoon, tatanggap ka ng pagpapala. Aaliwin ka ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kapatawaran, bibigyan niya sa iyo ang banal na espiritu, at tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan at ang estado o kalagayan ng pagiging anak ng Diyos. Meron ka bang ganitong klase ng kalungkutan ngayon? Dahil sa iyong kasalanan? Ikaw ba'y lumuluha dahil sa kawalan mo ng kakayahan na iligtas ang sarili mo? Gusto kong paalalahanan ka, may pangako ng kaaliwan sa iyo. Katulad ng prodigal son, tumakbo ka papunta sa iyong ama. Papunta ka sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. At kaaawaan ka ng Diyos kung tao sa puso mo yung iyong pag-iyak dahil sa iyong miserableng sitwasyon. At ililigtas ka niya. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa napakagandang beatitude na ito. Mapapalad silang mga nahahapi sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Sana po itong mga katotohanan na ito, ang totoong nararanasan ng mga kasama namin dito ngayon. Nahahapi sila sa kanilang sarili, nalulungkot sila, umiiyak sila dahil sa kanilang pagkaintindi na sila ay makasalanan at wala silang magagawa para tulungan o iligtas ang kanilang sarili, kundi sila'y lalapit sa Diyos at magmamakaawa, hihingi ng tawad, nang sa gayon sila'y tumanggap ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sana maranasan ng mga hindi pa mananampalataya dito yung kaaliwan ng mga dukha sa espiritu at ng mga nahahapis dahil sa kanilang mga kasalanan. Kumilos naman ba na espiritu at hamunin sila at ma-born again sila, ma-convert sila. Nang sa gayon sila rin, katulad ng prodigal son, maka-experience ng freedom mula sa guilt ng kanilang kasalanan at maka-experience ng pagtanggap ng Diyos at pagturing sa kanilang anak at miyembro ng kanyang kaharian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon.